Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, naghanap tayo at meron pa rin tayong nakalkal na tatlong dividend aristocrats na growing consistently ang dividends na kanilang pinamimigay. Anong mga stock na yan? Alamin natin. Welcome back. Okay, tatlong dividend aristocrats ang pag-uusapan po natin, no? And i-review ko lang po ng konti, no? Sa US po, pag sinabing dividend aristocrat, 25 years ang track record po nila na consistent sila nagbibigay ng dividends at pataas na pataas ang pattern. Of course, sa Pilipinas, mahirap pong hanapin po niyan kasi napakalit ng market natin, napakabata ng market natin. Pangatlo po, yung data po mahirap pong kutkutin sa ating bansa, no? So the next best thing, no, ang hinanap ko po, 10 years po, no, na historically from 2011 to 2020 growing yung dividend payments in nominal amount, no, in millions every year, no, hindi po dividend yield but in millions, no, nominal amount na pinamimigay nila every year, yung pinakakawalan na pera para ipamigay sa mga shareholder. Yun po ang ating hinanap. Kinat po natin sa 2020, syempre sira po ang lahat, no, nung pandemic. Kaya okay na po yan, 2011 to 2020, 10 years history po, no, malinis na dividend graph ang hinahanap po natin, no, at may kasabihan nga po, no, aanuhin natin ang mataas na dividend yield kung sa susunod na taon naman ay bagsak na. Madalas mas okay pa yung sakto lang na dividend yield basta pataas ng pataas ang trend. Ayan, sabi ng lolo ko po yan, no, ng dividend investor. Right? So, umpisahan na po natin ang ating listahan. No? So, yung unang stock po na aking nakita ay si Asian Terminals Incorporated. Wow! Ang tagal na po. Halos karamihan po ng mga list ko po, lumilitaw po talaga si Asian Terminals. So, napakagandang stock po nito. At tingnan po natin, no, yung dividend yield po niya, pataas po ng pataas ng pataas, no? Medyo yung 2011 lang po, no, dun nagkasira-sira ng konti yung pattern, no, pero from 2012, no, hanggang 2022 hanggang current year, no, pataas lang po ng pataas ang dividend sa pinamimigay ni Asian Terminal. So napakaganda ng kanyang pattern, no, kung paano siya mamigay ng dividend, no. At kung titingnan natin yung dividend yield po niya, no, the past 5 years ay makikita niyo po talaga growing and growing and growing po, no. Nag-umpisa sa 3.59. Ngayon po 2023 6.42 na po. Talaga pong nag-i-improve po, no, si Asian Terminal. So kung sa akin lang po, mahal ko na po ito, no. Para po sa inyong mga dividend investor, talagang kamahal-mahal po talaga. Ibig-ibig po talaga itong si Asian Terminals, no. Ang panghahanapin natin dito, ang revenues po napakaganda, no. Tumataas po ang revenues nila year after year after year. They keep on growing and growing and growing at ang ganda-ganda po ng growth po nila. Ang ganda ng growth po nila, no. Nagkaroon lang po ng konting udlot, no, itong past 3 years, no, or past 2 years, ganyan, 2020, 2021, of course with the pandemic, no. At ang kanilang earnings naman po ay napakaganda din po ng graph, no, always increasing po, no? Ang ganda po ng pattern po ng kanilang earnings, no. Ayan, at ang cash flows po nila, no, operating cash flow, free cash flow ay maganda din po ang kanilang free cash flow, no. Yung nangyari sa business po nila, no. This is something na napakaganda po talaga makita po, no, sa isang company, no, na talagang nandun ang cash flows po talaga, no. Ayan, at ang debt ratio po nila ay napaka-healthy po, napaka-strong po, no, at 40%, no, and below, no. Ang kanilang debt to equity ratio ay very healthy, very strong po ang kanilang debt level, no. At kung titingnan po natin ang valuation po nito, no, price to earnings yield ay medyo masasabi ko po on the cheap side po sila. Hindi nga lang po ganun ka-over yung pagka-cheap niya, pero nasa cheap side pa rin po ito, no. At kung ako po tatanungin, maganda na po ang valuation po nito sa ngayon po, no. Parang maganda po ang pricing po niya ngayon. Pwede po itong pasukin. Napaka-cheap po ito ng PE ratio na below 10, no. Earnings yield ng 15%, no. Para po sa akin palagay lang po, no, fight po ito. Maganda po itong si ATI po, no. Ayan. Ang next naman po na stock na nakita po natin
si JG Summit, no? Holdings Inc. Alright, ayan. Okay, so kung titingnan po natin ang kanyang dividends paid, pinamigay niyo po niya yung dividend, ay ito po, mas malinis po talaga ito, no? At nakikita niyo po talaga sa graph, they keep on growing and growing and growing their dividends na pinamimigay po nila. Okay, no? Kaya lang po, yung dividend yield po, parang hindi po ganun ka-attractive, no? Parang naglalaro lang po tayo sa 1%, give or take ilang sentimo. Parang napakapayat, napakapayat po nito. Parang hindi tayo mabubusog nito. 0.92%, 0.94%, no? At yung the best nilang pinamigay, no? The past 2 years is 1.05%. Imagine po pag nag-bull market po to, no? At nagdoble pa ang presyo nito, eh baka papalo na lang po tayo ng 0.5%, no? So parang hindi ganun ka-attractive po, no? Ang dividend yield ng company po na to, no? Ayan. Pero yung company po na to, makikita naman po natin, no? Similar to Asian Terminals, this is a compounder na stock po talaga. They keep on growing and growing and growing and growing and growing, no? And kaya nga lang po yung net income nagfa-fluctuate po, pero yung revenue po kasi, revenues ay mas honest po talaga ng measurement po ito, no? Ng growth ng isang stock, no? Nakita po talaga natin they keep on growing and growing and growing, no? Ayan. And ang cash flows nga lang po nila, hindi po ganun kaganda ang pattern po ng kanilang free cash flows, no? Alright. And ang debt ratio po nila, pwede pa rin po ito, no? Pwede pa rin, hindi naman po ganun kasama, no? This is below 100%, no? So below pa rin, no, ng kanilang equity po, ng kanilang level ng kanilang debt. Pwede pa rin po ito, no? Hindi pa rin po ganun siya kasama, no? Pero hindi nga lang siya kasing ganda ni Asian Terminals, no? Ayan. So ang valuation po nito, if solely titingnan natin yung price to earnings ratio and earnings yield, ang pangit po ng valuation po nito. Napakapangit po, no? Pero kung sa price to sales side titingnan and price to book, parang fairly valued po ang company po na to. I think po, no, kasi ito pong recent 3 years, parang nag-struggle po ang kanilang net income. Although nag-grow po ang kanilang revenues, pero yung net income po nila, kita-kita naman po dito kung gaano kalaki ang inilagapak po nito, no? Pero kung babalik po ito sa 2019 level, eh mukhang hindi naman po ganun kapangit itong si JG Summit Holdings Incorporated, no? Next na po tayo, no, si RFM Corporation naman po, RFM Corporation, no? At ito po yung kanyang graph. Maganda din po ang kanyang pong graph. Makikita nyo naman po, no? It keeps on increasing and increasing and increasing at kanilang dividends na pinamimigay. Ayan. At ang dividend yield po, parang better po, no, than ATI, better than Asian Terminals, no? 2019 5%, 2020 6.75, 2021 7.25, 2022 8%, no? And 2023 6.14 po ang kanilang pinamimigay. Kaya lang po, hindi pa rin po natin matutuldukan na bumaba ang dividend yield po nito kasi po nung last year po, 3 beses po sila namigay ng dividend noong 2022, no? Ngayon 2023, baka po kasi magbigay pa siya ng isa pa pong dividend. So ito pong nakikita nating 6%, baka po tumaas pa po ito, no? Baka pumalo pa rin po ito ng 8% or above, no? So still, no, kung dividend at dividend lang po ang pag-uusapan, parang pwede po ito talaga, no, itong company po na to, si RFM, no? And ang ganda po, no, they keep on growing in 10 years na more than double ang business po nila, no? Is a very very good po talaga, pati po ang kanilang income. Makikita po natin hindi kasing sama nung nangyayari kay JG Summit. Medyo stable naman po ang kanyang net income. Ang revenues, they keep on growing. Ang net income po ay very very stable naman po, no? Ang profit margin na may maintain naman po nila, kanilang profit margin. Ang cash flows po, no, the past 10 years, parang maganda naman po ang kanilang free cash flows from 2012 hanggang 2022, nagpa-positive naman po generally po ang kanilang free cash flows, no? Ang debt ratio po ay napakaganda, napakaliit po ng kanilang debt ng company po na to, no? Napakaganda po ng kanilang debt ratio, no? Halos walang utang po ang company po na to, no? At pagdating po sa valuation, parang mas better po siya kay ATI, no? Kung titingnan po natin, mukhang better po ito ng konti, no? Kung makikita natin yung price to earnings ratio, ito ko po tinitingnan sa earnings yield, mas mataas po siya kasi 15% si ATI, this is 17%. Pero of course, no, pag ganyan maliliit lang naman ang difference, we should go after kung ano yung business na mas gusto po natin, no? Kaninong negosyo tayo mas komportable na mag-bet ng ating
pera. Pero mukhang undervalued po ito, no? Kahit saan nating angle tingnan, price to book, price to sales, because these are below 1, ay napaka attractive po. Para po sa akin, napaka-attractive po ng business po na ito, no? Very attractive, very medyo cheap po ito. Nasa cheap side po talaga si RFM Corporation. Ayun lang po. So in summary po, ito po yung tatlong dividend stock na nakita po natin, si Asian Terminals, si RFM Corporation. Ito pong dalawang ito parang investable po kung tayo ay dividend investor. Parang pwede po talaga itong dalawang company na to, no? Medyo naglilin lang po tayo ng konti over sa RFM over Asian Terminals, pero I don't know, halos magkalapit lang naman po sila. So nasa sa atin na lang po sino po ang mas gusto natin dito. And si JG Summit, para po sa akin, pass po tayo muna dito. May mga problems po si JG Summit, hindi ko po alam kung ano, and kung bago tayo makapag-invest dito, it is better na kalkalin natin ang kanilang mga annual reports para maintindihan natin bakit bumagsak ang kanilang earnings for the past 3 years. Is this something na temporary lang ba, na madali sila makaka-recover, or is this something na magtatagal pa po ba, no? Pero in general po sa Asian Terminals, RFM, maganda po ang kanilang pattern po, no? Kung ano yung historical pattern po nila. Kayo po, ano po sa tingin nyo sa tatlong company po nito, no? Meron po ba kayo nito? Or isa ba ito sa mga sinisipat ninyo na susunod na bibilhin ninyo na dividend stocks, no? And guys, no, sa mga nakamiss po, meron po akong past video, no, 5 dividend aristocrats din po, no? I think last 2 weeks po pinost ito. Panoorin nyo rin po kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng dividends po. Ililink ko po sa taas ang link. Ililink ko sa taas yung link. Okay? Yung video. Alright. Yun lang naman po. Disclaimer lang po, no? Hindi ko po kayo na-encourage mag-invest or discourage mag-invest sa kahit anong stock. Ako po isang amateur investor lang. Do your own research bago kayo gumawa ng any investing decision. Salamat lagi sa support. Please like, subscribe, share the notification bell. Magkwentuhan po tayo lagi sa comment section. Salamat po sa Lord. Nakaraos na naman po tayo ng isang video. God bless po. Salamat lagi sa support ninyo. Happy investing, guys. Bye-bye.